more troubling are claims circulating online that the First Lady may have personal knowledge, yari ka dito, Risa Araneta Marcos, of the circumstances surrounding Mr. Tantoco's death. Kumpirmado, naduwag ho ang Malacanang ngayong araw na ito. Ginabi na ho tayo sa kakahintay sa press con nitong si Auntie Claire dyan sa Malacanang. Pero mapahanggang ngayong oras na to, wala pa rin hong ilinalabas na pahayag ang Malacanang kaugnay doon sa ilinabas na resulta ng Estados Unidos kung ano nga ba ang naging dahilan ng pagkakagurgur nitong si Paulo Tantoco dyan sa Estados Unidos. Pero bago walat nang yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Pero siyempre, hindi ho natin palalampasin yung issue na yan. Hindi ho maaari na hindi ho natin mapag-usapan yung issue na yan. Dahil pinipilit ho nilang tabunan yan. Mantakin nyo, Lunes na Lunes, talagang itong si alias Totoy, automatic nag-press con ho. Para saan? Para matakpan yung issue nitong si Paulo Tantoco. Dagdagan nyo pa yung mga buto-buto. Yung mga buto-buto dyan sa dyan sa Taal Lake. I-dump nyo dyan, sako-sako, truck-truck, tunito nila, dalagay nyo dyan. Yun lamang ang magiging paraan para mapagtakpan itong issue nitong si Paulo Tantoco at kung anong meron nga bang kinalaman si Kokak dyan sa pagkakagurgur na yan nitong si Paulo Tantoco. Marami pa rin nung katanungan na hindi pa rin nabibigyan ng kasagutan ngayong mga panahon na to. Totoo nga bang na-detain sa Estados Unidos itong si Kokak? Di ba? Ano ba ang pananagutan nung mga kumaladkad sa kanya na kumakaladkad dito kay Paulo Tantoco diyan sa Estados Unidos diyan sa pagkakagurgur niya na yan diyan sa kanyang accidental overdose kung tawagin. Ito na ho mga kababayan, rekta ho tayo dito kay Ma'am Alona Villamin. Ma'am Alona Villamin, mega love shoutout. Itong si Ma'am Alona ano yan sikat yan Kumbaga, pinapalaw natin yan. Malupit bumalagbag yan. Pagka usaping Marcos, talaga namang bumuboltyak ng malupitan yan. Di ba? Kaya nagtataka ho tayo mga kababayan. Bakit kaya hindi napatawag sa yan? Sa Tricom, di ba? Dapat ipatawag din niya siya. De, joke lang mama. Ikaw talagang lang siya, yung kakagising live kagad. Yan ang gusto ko. At dito rin ho pala sa video na to, pag-uusapan ho natin itong si Joel Chua. Ito yung naging live ng House of Representative kanina umaga. Umpisahan muna natin dito kay Ma'am Alona Villamin. Game! Hello, shout out! Okay. Hello, shout out sa ating mga kadidias all over the world. Hindi ako masyadong nagla-live dito sa Hindi ako masyadong nagla-live dito sa Facebook dahil usually, most of the time, nasa YouTube or TikTok ako. Anyway, so hindi lang ako makatulog ng bongga because of lumabas ng finally lumabas na publicly yung report ng Amerika regarding dito sa nangyari kay Paulo Tantoco. Question here is, sino ba? Okay? Sino ba ang dapat managot sa nangyari sa kanya? Okay? Paano ba mabibigyan ng hustisya itong nangyari kay Paulo Tantoco na by the way, wag nating kakalimutan, si Paulo Tantoco ay anak ng may-ari ng Rustans. Meaning to say, may sinabi rin ang pamilya ng mga Tantoco. Diba? Sino kaya sino kayang mananagot sa nangyari dyan? Nakakalungkot lang. Remember nung inuwi yung mga labi ni Paulo Tantoco, nung nagkaroon siya ng wake sa Pilipinas, wala tayong nakitang, I do not know, correct me if I am wrong, pero wala tayong nabalitaan na nagpunta kahit sino sa member of the family ng mga Marcos. Which is, alam naman natin lahat na kung sino mang nakakaalam ng tunay na nangyari kay Paulo Tantoco, dapat kayo yun. At least, well, maybe partly because of the fear na naging cause of death nga ni Paulo is paggamit ng kokina.
yung kahit publicly, hindi pa natin talaga ganun kaalam because wala pa namang nilalabas na report ng Amerika regarding dito, no? Pero alam naman nila sa isa't isa kung ano naging dahilan ng pagkakawala, okay, ng pagkakategi nitong si Paulo Tantoco. Maybe partly, meron na ring fear na kung pupunta ang any member of the Marcoses, syempre baka magkapahiyaan lang because alam naman na drogation ang pinagmula ng naging problemang ito. Grabe. Sino kaya mananagot dyan? Ito, asan na ba yan? Hala, nawala si Nako, teka lang, ano pangalan nito? Ma'am Alona, teka lang ha. Matindi ito Ika nga nagsalita na ho itong si Manggagamit ha, kaugnay dito sa issue na to. Yan ang sinasabi namin, Sen Aimee. Dapat talaga, pagka kailangan mo na magsalita ka na, di ba? Wala ka na maraming chebure-che, ika nga. Pagka merong lumabas na malaking issue, kasi kapatid mo presidente, nagbibingi-bingihan, nagtatanga-tangahan, di ba? Yung kapatid mo dito sa issue na to. Ayun na nga mga kababayan, naglabas na ho ng statement itong si Senator Amy Marcos kaugnay dito sa trahedya, dito sa skandalong kinasasangkutan di umano ng kanyang hipag na si Lisa Araneta Marcos. Ito ho ang official statement nitong si Senator Amy Marcos. Yan. Palakpakan muna natin bago natin umpisa ang pag-usapan. Yung statement na yan ni Mangga. Di ba? Ito. Matindi ho ito. In recent days, reported have circulated online in various public forma that the untimely death of Mr. Paulo Tantoco on March 8, 2025 in Los Angeles was caused by Coca-Cola effect. Some report further suggest that Mr. Tantoco was apparently part of the entourage of the First Lady Lisa Araneta Marcos, who was in Los Angeles at that time to promote the Manila International Film Festival. More troubling are claims circulating online that the First Lady may have personal knowledge, naku, yari ka dito, Lisa Araneta Marcos, of the circumstances surrounding Mr. Tantoco's death, with some alleging that she was present at the scene either shortly before, during, or immediately after the incidents. Nako, yari ka dyan, Risa. Yan nga. Kung last week, puro Risa tayo, this week, puro Lisa tayo. Magpinsan yan dalawa na yan di ba? Ano yan yan dalawang, na yan, si Risa at si Lisa, magkarugtong ang puso ng dalawa na yan, mga kababayan. Tuloy natin. Given the gravity of the allegation and the matters, undeniable public interest, I urge Malacanang to issue a comprehensive report on the circumstances of Mr. Tantoco's death, including any involvement, direct or indirect, of the First Lady or the Philippine government official. Naku, yari tayo dyan. Senator Chi, Senator Jinggoy, magsalita na kayo ha. I also call for the clarification of the First Lady's whereabouts at the relevant time as may be reflected in the official records such as medical examiner report to dispel further speculation. Yan, mga ganyan dapat mga tirada natin. Dapat dagdagan mo. Magsasagawa, mahirap English At kasunod nitong pangyayari na to, magsasagawa kami ng investigasyon sa Senado. Nako, saya-saya ng pamilya nitong si Tantoco dyan sa ano na yan, kung sakaling magkaroon ng hearing kasi malalaman nila kung sino yung mga kasama niyang nagsubsub sa kanya sa polburon. Accidental daw yan. Pagkaganyan ng mga tirada mo, Senator Amy, kailangan kang palakpakan. Para sa mga nagmamahal kay Amy dyan, pinapalakpakan ko yung mahal nyo. Pagka tumira ng ganyan, pagka yan ka nga makakatulong sa ating pinaglalaban, pwede na yan.
Pero hindi pa rin natin siya iboboto kahit na anong pwesto. Trabaho niya yan bilang senador at kapatid ng mga inaakusahan, sister-in-law nga kung tawagin, yung kapatid niya yan. Inaakusahan na involved dyan sa pagkakagurgur na yan nitong si Paulo Tantoco. Okay? Tanggalin na ho natin to niyan. Rekta na ho tayo dito kay Ma'am Alona. Nawala si Ma'am Alona Liza Arrancada. Marcos. May papakita ko sa inyo ha. Kung gaano kakapalang mga muka. Okay? Saan ba yan? Show to mate. Kung gaano kakapalang mga muka. Nako, gaano nga ba kakapal? Na mawalang hiyang ito. Nako po. Nako po. Asa ba? Napanood nyo ba siya, no? Napanood nyo, ito panoorin nyo ito saglit ha. Nakakaloka. Ayun, ang lola mo. Relax na relax. Palong-palo. Oh my God. Oh my God. Oo. Lakas ah. Oh my God. Sarap. Sarap ng dati nga yung feeling niya lumilip. Heavy. Heavy, Paulo. Hindi lang yan, siyempre, akala mo naman, madam, ikaw lang merong ganyan. Ito ako, gusto mo ba gulatan? Ito tayo gulatan, dito tayo kay Charis. Charis, paano magulat si Charis? Paano magulat? Paano magulat si Charis? Paano magulat? Heavy, pare, heavy. Hindi ba? Like mother, like son. Ganyan lang yan Tuloy mo, madam. Ay, si Garcia, ano ako na. Diba? Yeah, you know what? Kasi, ano kasi to, no? Although alam naman natin na mayaman sila. Okay? Alam naman natin yun. Kaya lang, parte ka ng gobyerno ngayon. Asawa mo nga presidente. Diba? At least maging sensitive naman sana kayo, lalo ikaw, asawa ka ng Pangulo. At least maging sensitive ka. Alam naman natin kung gaano kataas ang bilang ng kahirapan at kagutuman sa bansa. Diba? Although hindi ko naman sinasabi na magpakagutom ka din. But at least, diba, maging sensitive ka. Hindi ko alam kasi sorry, kasi di ba, nung nakarang administrasyon, hindi naman natin nakitaan ang pamilya Duterte na ganyan sila ka-cool o ganyan sila kabongga or di ba, yung mga pa-concert na yan, hindi naman natin nakitaan ng mga Duterte ng ganyang bagay nung panahon nila. Even nung panahon ni Pinoy, parang wala man akong makita masyadong ganyan nung panahon niya. Itong administrasyon na ito, sobra, mga elitista, syempre, kaya lang alam mo yun, kung hindi mo kayang maging simple, at least hindi nyo na sana binabahagi sa public yung mga ganyang kabonggahan na pinagagagawa mo. You know what I mean? Correct. Tapos ngayon, ito na. Yan yung nangyari kay Paulo Tantoco, balik lang tayo doon, ano? Sino ang mananagot? Balik tayo, ma'am. Sino ba ang kasama ni Liza Marcos, okay, sa Amerika? Akala siguro nitong si Anticlet porket hindi sila nag-presscon total media blackout din tayo sa PH date. No. Hindi mangyayari yan, madam. Not in my watch. Amerika, nung nangyari yan. Lahat ba sila merong pananagutan? Pare-pareho ba sila ng pantay na pananagutan dyan? Or dahil si Liza ay asawa ng Pangulo, baka mas mataas siya, I do not know. But palagi ko hindi naman ganun, no? Tinanong ko lang, kinakataka ko lang, paano sila nagkaroon ng drogation? Saan galing yung kukina nila? Yung kasi yun talagang kinakataka ko Saan galing yung kukina nila? May nagsusupply ba ka sa kanila sa US? Or bit-bit ba nila yan? Papunta pa lang doon? Diba? Kasi kung naalala nyo, yung report na nilabas nung una, okay, ni Dean Chase ba yun? Yung nasa Amerika na nag-expose ng bagay na yan. According do sa report na inilabas ng sa Houston, according doon, is nung
nung inimbestigahan yung kwarto, actually 7 hours 7 hours ng unalive. Itong si Tantoco, nung Grabe. tumawag sila sa... Naku, matigas na. Matigas na ho. Matigas na ang mga buto-buto. Kung 7 hours ng nagurgor yang si Tantoco, noong tumawag sila ng otoridad o nung medic, ika nga, wala na ho. Talagang di na maano yan. Ika nga, ano na siya malayo na yung ano niya, hindi na mahihila yan, hindi na marirevive yan, di ba? Mga walang puso talaga. Dapat kung tipong di ba nga heart, ano yan, na sabi ni doktor, yung epekto ng Coca-Cola na yan, papi, yung puso mo, magkakaroon ka ng abnormal, na heartbeat. Kumbaga yung rhythm yan, kasi may rhythm yan yung kung gaano kabilis yan, yung, di ba, maguguluhin yan ng Coca-Cola. Hanggang magkakaroon ka na ng hindi na balance yung tibok ng puso mo. Bibilis siya, parang parang tambol. Tapos biglang babagal. Yun na, mayayari ka na doon. Pagka bumilis na, puputok na yung mga utak mo sa mga ugat mo sa utak, puputok na yung mga utak mo sa utak. Yung mga ugat-ugat mo sa katawan, puputok. Siyempre, hindi nila kaya yung pressure kumbaga na-i-stress yan pagka pumutok na yan, wala na, yari ka dyan. Pagka naputokan ka ng ugat sa utak. Reception para humingi ng tulong. Para nga makuha na si Tantoco doon. Dahil nga syempre, matigas na, di ba? Dahil nga unalive na So, nung inimbestigahan yung kwarto, sandamakmak na puting substance daw ang nakita according sa mga US police officer. Pagkatapos, merong different kinds of mamahaling alak. And, ang naloka ko, at saka may mga plastic may mga sachet na plastic daw. Crystalline Moreno, hello to you, thank you so much. Meron daw mga crystalline, meron daw mga plastic na maliliit, mga sachet. And, ang naloka ko, merong rolled bill. Alam mo yung binilot na perang papel, dalay, ganun. Kasi naalala ko, yung anak ni Ninyong Mulak, di ba yung anak ni Ninyong Mulak, nagkaroon siya ng issue ng ganyan na di umano'y, pinag-take daw siya ng drogation nung dalawang bading na di umano'y ng nag-sexual harassment sa kanya. Okay? Hindi ko alam kung alam yung issue na yun. Sinabi rin ng anak ni Ninyong Mulak na yung 500 bill daw, binilot daw, tapos ginamit pang singgot nga. Kaya nung sinabi doon sa police report sa Amerika na doon sa kwarto, kung saan nandun sila Liza Marcos, meron ding nakita na binilot na pera. Diba? And now, ewan ko, kagabi ba lumabas? Yung final report, okay, ng Amerika dito sa cause of death. Kasi yung una, allegedly, cause of death is overdose daw ng drogation. Allegedly. But now, ito na, kumpirmado na. Kinumpirma na, inilabas na ang balita na, alright, ito cause of death, cocaine effects. Okay, cocaine effects. Ayan Medical Examiner County of Los Angeles. Ito makikita nyo ito. Available na naman ito sa public. Available na ito kaya makikita nyo na ito. Tama yan, Mama Loma. Parang di ko makita LS sa YT mo. Hindi nga ako Hello Richard Pangan, thank you so much. Hindi nga ako makapag-live sa YouTube kaya nandito ako sa Facebook, my God. Kaya nga sa YouTube, puro lang content ang nilalagay ko. Mga video, hindi ako makapag-live doon. I do not... Huwag kang mag-alala, madam. Ito nahihirapan kayo. Tutulungan kita siyempre. Ganyan kita kamahal. Ma'am Alona. Baka naman. Hindi, joke lang. Joke lang baka kalanto si Ma'am Alona. Joke lang yun. Kayo naman. So why? Hindi na kayo mabiro. Anyway, ito, di ba? Ayan Alright, asan ba yan? Cause of death. Tumata. Case number 202504377. Okay. Open, case status open, body status released, sex male, or right Asian, place of death, hotel, manner accident investigator, dito ka ng tuka, okay. Cause of death, ito, cause of death, ayan. Kita nyo? Cause of death, ang dumi ng kuko ko, my God. Ito, ayan, cause of death. Cocaine effect. Alam mo yun? So, yun talaga yung naging dahilan ng pagkategi nitong taong ito.
So question here is again, sino ang mananagot? Kasi kung ang crime ay naganap sa Amerika, so yung yung trial of course, at saka kung mapaparusahan man sila, sa Amerika na din yan. Sa Amerika na rin sila ikukulong. Mamay Kadyo, hello to you. Thank you so much. Sabi ni Crystalline Moreno, major stream, ilabas nyo na. Yan, wag kayong bulag, bingi-bingihan. Well, that is maybe one of the saddest part ng nangyayari ngayon sa Pilipinas. Dati, tatandaan nyo, dati ang mainstream media, kagalitan ng galit sa mga Marcos yan. Sila nga yung naging sobrang dahilan o malaking naging way para maisakatuparan ng liberal yung ginawa nilang propaganda laban sa mga Marcos during Ngagba's Father's Time. Remember? Tapos ngayon, di ba? Bati-bati na ulit. Kasunduan. Sabi ni Miss Crisel, dagdagan nyo pa yung buto ng bulalo sa taas. Damihan nyo! Damihan nyo yung mga buto-buto dyan. Ako, gusto ko madaming buto. Di ba? Maglagay kayo dyan, tonelada. Pero kahit nilagay nyo dyan, truck. Hindi nyo pa rin mapagtatakpan itong issue na to. Kasama sa entourage ni Lisa Kokak, yan si Paulo Tantoco. At di umano, nako, dapat talaga magpaliwanag ang Malacanang. Baka kung ano pa masabi ko mayari ako dito. Hintayin na lang natin itong si Auntie Claire. Pero bukas, wag ko kayong mag-alala mga kababayan. Kung sakali mang hindi mag-press con ulit bukas si Auntie Claire, alam nyo na ibig sabihin niyan. Ika nga. O punta na tayo dito kay Joel Chua. Itong mga itong si Totoy Bibo, ano na yan, sa susunod na. Walang kwenta yan. Di ba? Walang kwenta yan. Dito lang tayo. Ilagay ko lang dito ang pagmumukha nitong si Charis. Teka lang. Charis. Lakas ng tama ni Charis, oh. Oo, sige, ayaw niya lakas ng tama. Lakas ng mali mo. Lakas ng mali. Ang lakas ng mali mo, Brad. Mali yan. Huwag kang titigil na masama. Ang lakas ng mali mo. Oh, eto na. Kay kay Joel Chua. Let's begin with Rosalie Cas from UNTV. Good morning po, Kongs. Tanong lang po namin kung meron po ba kayong worry dun po sa directive ng Supreme Court given that one of the incoming House prosecutors, si Representative Leila De Lima, nagpahayag ng concern over the directive of the SC? No. Well, unang-una, ako po ay Naku, nawala. Teka lang ho, Loy. maliwanag naman po yung hinihingi ng Supreme Court. Ito po ay parte ng pagresolba sa issue po na ibinato po sa kanila. At ito po mga hinihingi naman po ay maiko-comply naman po namin sa House. Hindi lamang po ang House, pati po ang Senado ay hinihingi rin po ng compliance. At makakaasa po kayo na hindi ito makakaapekto sa kung ano man po ang nakabinbin na impeachment complaint dito. Ngayon, maaari pong magtatanong ng iba kung aantayin pa po ba. Wala pong dahilan para antayin ng Senado kung ano po ang magiging desisyon ng Korte Suprema. Dahil wala naman pong TRO na nilalabas. So sa ngayon, dapat po mag-proceed pa rin po ang trial hanggat hindi po ito pinapahinto ng Korte Suprema. Yung, tuloy lang. Siyempre, naunawaan po natin yung concern ni... Naku, sino to? Sino tong tapachigsig na to? Brad, hindi kita kilala. Hindi ka namin kilala dito sa PH Update. Sino ka ba? Ikaw ba yung panibagong tataba? Mataba ka na, tataba ka pa. Congresswoman Leila De Lima, particularly dun sa question po ng judicial overreach. No? I think yan po yung particular po na concern niya. Pero kailangan din natin maglinaw na siyempre may bahagi doon po sa impeachment proceedings na pinapayagan po yung Korte Suprema, particularly sa ilalim po ng Francisco at saka Gutierrez, yung pong pag-determine on whether or not nga na ito pong one-year bar rule ay nasunod po ng Kongreso. So, ginagalang po natin yon. At again, hindi po ito pwedeng gamitin ng Senate Impeachment Court, no, na dahilan para hindi po magtuloy
again, doon sa kanila pong constitutional mandate to try and decide the impeachment case of Vice President Sara Duterte. Katulad po ng binanggit niya, Congressman Joel, wala akong temporary restraining order na binigay po ang Korte Suprema. So, ibig sabihin, we will proceed with the Supreme Court deliberations, but again, the Senate should still proceed in the soonest time with the trial of Vice President Sara Duterte. Follow-up lang po dun. So, hindi po kayo nag-share or nag-agree dun sa concern ni Congresswoman De Lima na walang tila sumobra yung pakikialam ng Supreme Court dun sa order, mostly sa House of Representatives, in relation with the impeachment case? Well, sa akin po kasi personally, masasabi ko lamang dito ay parang ang hinihingi po kasi ng Supreme Court sa House of Representatives ay yung mga naganap. Halimbawa po, yung mga dates, kung kailan po na i-submit o yung pagkakaugma-ugma ng mga pagkakataon. Ito po ay magiging base rin, siyempre, sa kanila magiging desisyon. Kaya mahalaga po na kami po ay makapag-comply. Insofar as the impeachment complaint naman ay ako po naniniwala na hindi naman po ito makakaapekto. Well, again, the particular question po kasi in the Supreme Court ay Brad, hindi ko sanay sa pagmumukha mo. Sino ka ba? Ba't bigla ka lumitaw sa eksena? Sanay akong kasama niyan, yung mga yung mga nag-e-eps, nagkukups dyan sa ang tanong, ano ka na ba? Ika nga nila, desidido ka na. Hindi na magbabago ang decision mo dyan sa kabalbala na gagawin mo na yan. particularly under Francisco, ay nagkaroon ba ng filing? Una, that is the first requirement. And secondly, nagkaroon po ba ng referral to the House Committee on Justice? No? So, relevant po ito doon sa unang tatlo. So basically, the question for the Supreme Court is, and of course, to the House is, may referral bang nangyari o wala? So basically, kung wala, the one-year ban rule does not arise. No? So, itatabi po talaga yun. Pero, secondly, on the fourth impeachment complaint, nagkaroon ba ng filing na at least one-third ng mga miyembro po ng Kamara sa House Secretary General para magkaroon po ng direct transmittal to the Senate? Nangyari po yun noong Pebrero. 215 congressmen made it so. No? So, basically, yun yung particularly reckoning impeachment complaint for the one-year bar rule to actually arise. Last on my part na lang po. Kung kayo po, Kongs, ang tatanungin, would you want the Supreme Court to act on the petitions filed against the impeachment case of Vice President Sara Duterte even before the trial begins? Gusto niyo po ba na umaksyon na yung Korte Suprema sa petitions filed against the Vice President impeachment case even before the trial begins? Well, mas maganda para at least ma-resolve na itong issue sa one-year bar rule para at least matanggal na po sa So, ngayon, tanggap nyo na. Ngayon, ina-admit nyo na talagang meron tayong issue dyan sa one-year, one-year bar rule. Di ba? In-acknowledge nyo na meron talagang problema. So, hayaan natin ang Korte Suprema. Pagka sinabi ng Korte Suprema, nag-ruling na, naku, may linabag kayo, paano ba yan? Kailangan itigil ang impeachment. Dahil in the first place, at tayo hanggat maaari, ilalabas natin yung mga video na yan. Ipapaliwanag na natin sa bayan ng Pilipino. Isiset na natin, kukonditioning ko ng utak ng mga kababayan natin dito. Wag ko kayong magtaka kung sakaling maitigil ang impeachment na yan. Kasi meron hong linabag ang House of Representatives. Sinabi ko kasi sa rules ng impeachment, kara-karaka, pagkatanggap nila ng impeachment complaint, yung verified o pagkatanggap ni Secgen, bigay kay Tamba. Hindi nila ginawa yung kara-karaka. Hindi forthwith na ginamit na salita doon. Yung forthwith, ano pa yun di ba? Forthwith. Pinagtalunan ng forthwith. Ilang buwan, forthwith. Anak ng tokwa, yung immediately pala, hindi natin. Nakaligtaan natin yung immediately na sinabi ng rules.
pinapagawa ng rules dito sa mga congressman na to. Isip at hindi na po magamit itong issue na to para maantala ang impeachment complaint. Nagsasalita ho kami kasi bilang mga kinatawan, pero nagsasalita din kami bilang mga abogado. So, ibig sabihin, kung ano ho yung pasya ng Korte Suprema sa usapin po na ito, syempre gagalangin naman po natin. No? So, hopefully, within the soonest time, ma-resolve din po ng Korte Suprema. But again, this should not serve as a reason for the Senate Impeachment Court to further delay proceedings and not act on their constitutional mandate, which is to try and... Ba't kaya yung mga nagsasalitang congressman dito sa issue ng impeachment, buka pa lang ng bibig nila kuna. Ito, kakaumpisa pa lang ng pagbuka ng upal na, no? Sorry po, pasensya na ako sa salitang na ginamit ko, ha? Ngayon pa lang kasi, ano pa lang, karakas pa lang, kups ka na, Brad. Anak ng toko, ha? Pasensya na ako sa salita, ha? Hindi ko lang, ang hirap lang isyalarawan na ang tirada, the way na magpaliwanag, no? The way na ika nga nila, paikutan nila ang sistema. Napakakupal mo, Brad. Sorry po, sorry. Sorry, meron ho talagang ganyang mga tao. Siguro sa mga susunod na magsasalita dito sa issue ng impeachment na to, tayo sinusubukan natin magkaparehas. Di ba sinabi niyo, umpisa na. Wala nang problema, magmumukha lang naman kayo tanga dyan eh. Di ba? Pero yung tipong, hintay natin ng Korte Suprema, respetuhin natin. Kung magkukos ng delay, at kung yung delay naman, nararapat para baka usap kayo ng usap dyan sa impeachment complaint na yan, nag-uusap kayo dyan sa trial na yan, tapos biglang sasabihin ng Korte Suprema, teka lang, sinabi immediately, anong ginawa nyo? And decide the impeachment case of Vice President Sara Duterte in the soonest possible time. Thank you, Rose. Haji Camino from Brigada, please proceed with your questions. Good morning po mga Kongs. Recently po naging issue yung unmodified opinion na rating po ng Commission on Audit sa Office of the Vice President. Ang tanong lang po, and of course yung palasyo po kasi parang sinabi na rin po na nilinaw na po na hindi po nangangahulugan na kapag nagbigay po ng unmodified opinion ay lusot na po doon sa tinatawag na mga irregularities sa paggastos po ng pondo ng OVP. Pero ang tanong ko lang po with regards to your reaction din po, hindi po ba maapektuhan yung mga na-reveal doon sa mga hearings ng Good Government Panel dito po sa nilabas na unmodified opinion ng COA sa OVP? Thank you po. Thank you po. Hindi naman po dahil unang-una hindi porke sinabing unmodified ibig sabihin wala nang problema. No. Dahil kung wala ang unmodified, binasa ko na, Sir, teka lang basahin ko ulit yung unmodified. Sige, salita ka muna dyan. Yung pagkakagamit po ng pondo ng OVP, di sana hindi rin po naglabas ng Notice of Disallowance ang COA. So, maliwanag naman po ang ating naging mga issue sa ating impeachment complaint sa mga articles. Ito po yung nilatag natin. Ang pinakamaganda po dito ay sagutin po nila ng maayos. Galit na galit ka. Hindi nyo matanggap yung unmodified opinion ng COA. Teka lang, nawala ho yung unmodified opinion na ano natin dito. Ito na lang, unmodified opinion also refer as unqualified opinion. This opinion is issued when the auditors conclude that the financial statement are proper in all material respects in accordance with the applicable financial reporting framework. Anong sinasabi mong hindi ibig sabihin pagka unmodified, wala nang problema? Ayan, maliwanag ang paliwanag ng unmodified. Sumusunod sa pinakamataas na panuntunan ng pagpapasa ng mga dokumento para makita ng COA, walang problema yan, malinis. Pagka sinabing unmodified, yan yung pinakamataas. Malinis yung mga libro ng house, magulo dyan, walang libro dyan. May libro ba kayo?
Di ba? Ano meron ko dyan? Liquidation by certification. Hindi kayo pwedeng suwagin ng COA. Mayayari sila sa budget deliberation. Di ba? Ayun ang mga kababayan. Kaya pagka sinabi yan itong si Joel Chua, good time ho kayo ng mama na yan. Siguro dito na tatapusin ang ating reaction video. No? Kasi ang mga susunod na tagpo dyan sa interview na yan, wala rin naman tayong mapupulot na katinuan dyan sa mga nagsasalita na yan. Especially yung tabatsing-tsing na bagong sali sa grupo nitong si Tamba. So, Luis, maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Para sa Malacanang, magsalita na ho kayo bukas. Lahat ng Philippines. Huwag kasi kayo mga coops. Ang kukups nyo eh. Tapos yung mag-iiyakan kayo. Tinawag akong ganito, tinawag. Di wag kayong mag-coops. Pangalan nito? Repridon. Pangalan pa lang coops na eh.